na King of the Jews, hari ng mga Hudyo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang buhay ni King Herod, mga kapatid, ay, kumbaga nagiging isang sakim. Ayaw niyang maalis, mga kapatid, sa kanyang trono. Kaya nag-utos siya ngayon ng mga pantas. Mga wise men niya na, ulitin ko ulit, hindi po yung 3 hari. Wala pong 3 hari doon, mga kapatid. Mga wise men or mga matatalinong tao, mga pantasyon. Huwag kayong mag-celebrate ng 3 kings. Anong 3 kings? Wala, 3 hari. Walang 3 hari. Mga pantasyon. Ha? Tandaan nyo na, mga pantasyon, mga kapatid. Inutusan ngayon, mga kapatid ko ni Herodes, puntahan nyo yung ipinanganak niyan sa Bethlehem at ibalita nyo sa akin. Kinausap ngayon ng Diyos ang mga pantas. Pinalihis sila ngayon ng lakad, mga kapatid. Kaya galit na galit si Herodes, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya gumagawa siya ng paraan. Kasi nga ang buhay ni Herodes, mga kapatid, talagang sakim eh. Bakit ko sinabi? Bilhin mo, mga kapatid, sa babae, mayroon siyang 10 asawa. Oh, bro. May 10 asawa, mga kapatid. May 12 anak siya. At ang masakla pa rito, ang isa sa asawa niya, mga kapatid, mayroong kapatid na high priest. Kaya ang ginawa niya sa high priest, pinapatay niya. Kasi baka raw palitan siya sa kanyang pagiging hari. At hindi na nakuntento, pinatay pa niya asawa niya. Oh. Ngayon, yung asawa niya, mayroong 2 anak, mga kapatid, na sumusunod doon sa kanyang tiyuhay na high priest, pinapatay din niya yung 2 anak niya. Ganun siya kasakim. Kaya, mga kapatid, dahil sa lumihis ngayon, mga kapatid ko, ang mga pantas, ang ginawa niya ngayon, nag-utos siya, nag-decree siya, lahat ng mga batang ipinanganak nung taon na yun, patayin. Kaya pinatay niya lahat ng mga bata. Buti nila nakataka si Mary at saka si Joseph. Pinapatay lahat, mga kapatid. Ayon sa utos sa anghel. Pag binasa natin ang Bible, lahat pinapatay, mga kapatid. Bakit ginawa ni Herodes? Dahil sa takot niyang mapalitan siya. Ibig sabihin, mga kapatid, sakim siya. Sakim siya sa kapangyarihan. Sakim siya, mga kapatid ko, sa karangalan. Ayaw niyang mawala sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Kaya handa siyang pumatay, huwag lang siyang maalis sa tungkulin. Tama nga naman. Ang dami ngayong mga politician para huwag lang maalis. Patayin si mayor, patayin si congressman, patayin si senador. Yan, puro patayan. Bakit? Dahil sa kapangyarihan. Amen? Hanggang ngayon, lagana pa rin yun, mga kapatid. Ha? Lagana pa rin ngayon yan. Kaya nga, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan, ayaw nilang pahintulutan, mga kapatid ko, ng Panginoong Jesucristo mag-intervene sa kanilang buhay. Kasi nga, mga kapatid, paano na yung karir ko? Paano na yung position ko? Pag sumamba ako, sigurado wala nang kurang. Paglingkuran ko ang Panginoong Jesucristo, sigurado wala nang chicks. Ano? Amen. Isa na lang. Yung asawa na lang. Paano na? Diba? Amen. Amen? O, palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya dahil sa takot, maraming ganun. Paano ng barkada ko? Mawawalan ako ng barkada. Mawawalan ako ng mga amiga, ng mga susyudad. Pagka naglingkod ako, pagka sasamba ako. Di ba ganun? Kasi sa totoo lang, pag naglingkod tayo sa Panginoong Jesucristo, sa ayaw mo at sa gusto, babaguhin ka talaga ng Diyos. Amen. Aalisin talaga ng Diyos yung hindi narapat-dapat. Kaya kung may 10 kang asawa, isa na lang ititira mo. I-dispatcha mo na yung siya. Hindi ka na mag-chicks. Hello? Amen. Ha? Amen? Ay, wala nang mag-chicks sa mga lalaki. Pambirang chick boy pa ba kayong mga boys? Wala na. Bakit? Nandiyan na si Kristo eh. Yung tunay na Christmas. Wala na yun, mga kapatid, sa buhay natin. Nung dati. Ha? Kahit 100 pang hinera, walang problema. Bakit? Wala ka sa Panginoon eh. Kaya nga, maraming ayaw tumanggap, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Sa panahon ni Herodes, bakit? Biruin mo ba naman? Hindi na siya magiging hari. Biruin mo naman, hindi na siya makilala sa sosyedad.
Pero ang hirap, mga kapatid, sa totoo lang, pag pinag-usapan na si Jesus Christ sa buhay ng tao, yung tao lang talagang natutong ibaba ang sarili. Yun lang talaga, mga kapatid, ang nakakarating kay Kristo. Pero tingnan mo na, pakaraming tao, mga kapatid, may parol, may Christmas lights, pero sharean mo na ang Word of God. Wala akong panahon dyan. Tama, mali. Tama. Ha? Totoo yun. Tingnan mo yung kapitbahay mo, shiran mo, sister, tara, simba tayo. Hindi, pero may parol. May Christmas lights. Nauna pa, Oktubre pala po. Ay, kumakata na, Holinay. Nag-Holinay na. Holinay na. Oktubre pa lang, nagpapatugtog na ng Christmas songs. Di ba? Amen! Pero hindi naintindihan ano ang tunay na diwa ng Pasko. Ganon din tayo, mga kapatid, pag hindi natin maintindihan, ikaw ngayon, Kristiyano, nalulungkot ka, baka wala kang bonus sa tanggap, huwag kang malungkot. Hello? Ay, baka mamaya may mga nalulungkot sa atin, ako, Pastor, wala talaga, grabe, hirap talaga kami, wala kaming may handa. O ano ngayon kung wala kang may handa? Hindi naman nakatingin si Kristo sa ihanda mo eh. Saan siya nakatingin? Sa puso mo. Doon siya nakatingin sa puso mo ngayon. Paano mo siya sasambahin, mga kapatid? Nakatingin ba siya sa bago mong sapatos? Sa Rusty Lupis mong sapatos? Hindi siya nakatingin sa sapatos mo. Hindi rin siya nakatingin, mga kapatid ko, sa ganda ng buhok mo, mga kapatid ko. Nagpapahendo ka, nagme-makeup ka. Hindi siya nakatingin. Dito siya nakatingin. Ano ba yung nararamdaman mo pagka ganitong Pasko? Kakanta ka ba? I'm dreaming of a blue Christmas. Kasi blue talaga ang Pasko ko ngayon. Ay, wala ka sa katinuan. Christmas is about rejoicing, singing, praising, worshiping. Because it is about Jesus Christ who changed your lives. Amen. Yun yung importante ngayon. Na ipagpapasalamat mo, Lord, salamat talaga. Grabe yung buhay ko noon, Panginoon. Grabe. Araw-araw na lang, laklak ng laklak, Panginoon. Salamat talaga, Panginoon. Di ba? Yun yung ipagpapasalamat mo. Dahil may Pasko. Kung wala ng Pasko, wala na tayo dito. Amen ba, mga kapatid? Huwag kang malungkot kung wala kang bagong damit na isusuot. Huwag kang malungkot kung wala kang lechon. Ha? Mayroong lechon manok dyan, tigpipiso. Sa tindahan. Okay lang yun. Hello? Amen. Ha? Hindi San Pedro na lechon. Kundi lechon manok, tigpipiso. Lechon pa rin yun. Ang importante, si Jesus nasa buhay mo na ngayon. Yun. Kaya hindi ka dapat matakot, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, itong si Herodes, ayaw niya mawala sa kanyang karangyaan sa buhay, kaya ayaw niya maglingkod sa Panginoong Jesucristo. Yun totoo, mga kapatid. Ayaw mo pa rin ang kanyang buhay bilang isang maranya. Ayaw niya, mga kapatid ko, hubalin ang kanyang buhay bilang isang makapangyarihan. Kaya nga hindi niya naintindihan kung sino yung ipinanganak. Hallelujah. Sa Bethlehem. Si Jesus pala yun. Everybody say amen? Amen. Last, mga kapatid. Hallelujah. The religious leaders. Ito yung tinatawag the spirit of indifference. Mga religious leaders, inutusan sa Matthew chapter 2, verse 4 to 6, mga kapatid. May mga religious leaders din, mga kapatid ko, na inutusan ng Herodes, mga kapatid ko, para magkusyoso kung sino talaga yung hari ng mga Hudyo. Hallelujah. Pero mga kapatid, wala silang mga pakialam. Ang tawag sa kanila mga makasariling tao. Totoo yun, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, maging sa ngayon, mga kapatid ko, maraming religious leaders ngayon, sinasabi na ng Panginoon, ito ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin maituturo ang turo ni Jesus Christ. Sinabi
walang binyag ang bata. Sinabi na nga na wala ng pagdasal sa patay dahil hindi na mabubuhay ang patay. Pero sabi nyo, wala akong pakialam kay Jesus. Sinabi na nga na wala nang sasampa sa Diyos-Diyosan. Hindi, kasi ginugulita lang namin. Sinabi na nga ni Kristo, ayaw pang paniwalaan. You shall know the truth and the truth will set you free. Pero ayaw pa rin maniwala ng mga religious leaders. Turo pa rin. Sinabi na huwag magpaulit-ulit na magdasal. Sinabi naman na si Maria hindi Ginoo, babae si Maria. Ayaw pa rin paniwalaan ang salita ni Jesus Christ. Hello? Amen. Turo pa rin ang turo. Ang mga bata, binibinyagan. Hindi naman binibinyagan bata. Anong mga bata? Kasi yung anak ko makasalanan. Pero tayo ka, makasalanan anak ko. May sakit lang, sakit sa ngipin. Pero walang kasalanan. Bata pa yan eh. Bibinyagan. Kaya ayaw pa rin. Sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo, siya na nga nagpabautismo, siya na nga ang hinandog para gayahin lang. Ayaw nyo ba magaya? Naghandog siya 8 days after his purification. Nung setuliin, naghandog siya. Pagka 30 ng edad, nagpabinyag siya. Ayaw nyo gayahin? Ayaw nyo pa magaya? Anong klase mga religious leaders kayo? Yes, amen. Hello? Hindi pa rin naintindihan ng tunay ng Christmas. Kaya marami pa rin ang mga independent tao. Nakakalungkot, ano? Buti pa tayo, hindi tayo mayaman, pero may utak tayo. Sila may mga utak, mga attorney, pero mga walang utak. Utak yun eh. Meron mga attorney, mga kapatid. Attorney yun. Doktor pa. Doktor yun. Hindi walang utak. Mabuti ka ba? Wala kang pinag-aralan siya, hindi ka nakatapos ng kuliyo mga kapatid, di San Jose. Alam mo ngayon alam mo na ang salita ng Diyos. Mabuti ka pa, naniwala ka kay Jesus. Sila tatalino, mga doktor pa, mga matataas pang natungkulan, mga kapatid ko. May paganyan-ganyan pa ng Bible, ay naman sundin, kurakot pa rin. Paganyan-ganyan pa. Mabuti ka pa, nakaintindi ka. Naintindihan mo? Ha? Di ba? Totoo yun eh. Ang dami ngayon mga kapatid. Jesus. Grabe. Kaya pag-uwi nyo ng bahay, tingnan nyo. Dami Christmas tree. Tandaan nyo, sinabi ko pwede yung Christmas tree, pero huwag nyo lagyan ng pundador. Baka mamaya, meron kayong lugar ito. Kasi birthday ni Jesus, hindi naman ba si Jesus? Pambira ka. Tanduan, pundador, bihir mga kapatid. Nakatago po sa likod ng Christmas tree, huwag naman gano'n. Hindi yun ang gusto. Kasi alam nyo, pag Christmas, malungkot pag walang inuman. Ba't kaya? O tingnan nyo. Ha? Di ba pwede uminom ng kape-kape lang? Bakit kailangan malasing? Kasi Pasko ngayon, Pastor eh. Pasko ngayon eh, kailangan malasing tayo. Ganun na talaga yun. Kaya kumakata, sana ay malasing mo kami. Ayan. Kailangan ba talaga malasing pag-araw ng Kapaskuhan? Kaya kailangan maghanda, kailangan mamupit sa mga asawa para mayroon pang inuman lang. Nangungupit, tinatago, may bonus, buo yung bonus, sabi, kalahati lang bonus namin ngayon. Bisto. Trabaho. Trabaho natin dati. Wala na sa wallet. Hindi wala sa wallet kasi ba't hindi yung asawa eh. Wallet mo! Wallet! Wallet agad. Medyas. Kasi ayaw niya mga kapatid tanggalin yung medyas sa sapatos. Bakit? Nangangamoy. Kaya kung saan yung nangangamoy doon tinatago. Alam niyo na ngayon mga girls. Sa medyas, tinatago. Okay, nagpapatay ng pantalon, mayroong secret pocket. Hindi dito. Siyempre.
Ha? Hindi mo sila. See? Para lang may paghahanda, mga kapatid. Hindi